Hi guys! Welcome back sa ating bus serye episode 17. Kung hindi nyo pa napapanood ang previous episode, ay click nyo lang ang link sa itaas. So yun nga guys, at natapos na ang ating construction. Umalis na yung ating contractor after nila magawa yung mga major parts ng ating bus. For today's episode ay ito na nga ang pinakahihintay ng lahat. Ang ating bus reveal after ng construction. So mamaya ay ipapakita ko sa inyo yung loob ng ating bus. So ngayon, nakikita nyo pa lang is yung harapan. Pero bago ang lahat, ay samahan nyo muna kami maglinis konti kasi may mga natira pa tayong mga kalat after nung construction. Kung ready na kayo, let's go! Yan, naglilinis na kami dito. Yan si Roger. May madalian na lang. Yan, malinis na. Dito naman tayo maglinis sa loob ng bus. Simulan natin sa ating shower. Tatanggal ko lang yung mga rivet. Ito, may magnet ako dito eh. Tanggalin na din natin itong cover ng ating shower. Lilinis na natin itong ating lababo. Hindi naman yung lababo. Ay, shower pala. Malaking lababo. Isunod naman natin ang ating bedroom. Tapos, itong dashboard. Plano ko din itong ipaayos kapag nagka-budget. Kaya kung meron kayong alam kung saan ito pwede pagandahin, let me know lang sa comment section. Pero sa ngayon, ay linisin na lang muna natin. Ayun guys, at tapos na nga tayo maglinis ng ating bus. Kaya itutur ko na kayo. So nandito tayo ngayon sa ating bedroom. Sa likod ko is yung makina ng ating bus. So yan, na-covered na nila to ng plywood. Ordinary plywood lang naman, pero meron siyang varnish. Ito kasi talaga originally is upuan to ng likod ng bus, di ba? Gusto pa rin namin siyang gawing upuan, siguro working table dito para pagka nagtatrabaho kami is meron kaming private space. Tapos dito naman, itong ating convertible na higaan. Kaya naman ang design niya is natitiklop na ganito. Para kunwari, kailangan i-service yung bus, merong problem, is ma-access pa rin nila yung makina from this area. Hindi maging hindrance tong ating ginawang higaan. So ito yung isang access natin sa makina. Pwedeng i-access dito yung ating crash booster kung magka-problema doon sa area na yon, dito siya bubuksan. Yung sa makina naman is dito. Hindi, madalang naman nagkakaroon ng problem dun sa area na yon, pero pagka yun na yung problem, medyo malaki na siya, kaya i-unscrew na lang tong plywood para ma-access yung makina dito sa likod. Yun. So ito naman sa ilalim ng ating bed ay ang tangke natin ng tubig. Gumagana na naman yung ating water system. Meron pa kaming sinasolve na problem dito. Kasi for example, kapag i-refill namin tong tangke, kasi syempre hindi naman namin to tatanggalin tapos ibabalik eh. Ideally, meron tayong hose na ilalagay dito sa tangke tapos mag-fill up na siya. Ang problem is siyempre, wala kaming control dun sa hose. Tapos hindi namin alam kung hindi kagad kita kung ano na ba yung level ng tangke. Tapos siyempre, gusto naman namin ma-maximize yung volume nitong tangke. Nag-iisip kami ng way para ma-present yung current level ng tubig. Ang initial na design sana kasi nito, meron ditong hose, clear hose or tube, clear tube, para siya dito sa tangke. Para at least pagka pinupuno na namin to, syempre makikita mo na yung level ng tubig dyan. Ang isa pang naisip namin, magbubutas kami ulit dito ng isa pang butas para dun sa overflow. So kung wari mapuno na siya talaga, mag-overflow lang yung tubig dun sa butas na yon. So kung meron kayong idea, please let me know sa comment section. So try natin buksan to. Bigat! Yan. Okay.
Yun. So ito, hindi naman to masyadong madalas ifo-fold. Ito yung magiging default position niya. Ifo-fold lang siya kapag kailangan talagang servisyan yung bus. Tapos ito, lalagyan natin to ng mattress para sa ating kama. Dito magiging ulo natin. Yan. Tapos dito yung paa. Ba? Di ba? Pwede ba? Pwede na ba umiga? Tapos sa ilalim naman, try natin makagawa ng mga drawer para sa storage. Para may mga lalagyanan tayo ng damit. Dito naman, maglalagay tayo dito ng drawer or storage unit. Lalagyan na natin ng mga iba't ibang gamit sa ating bus. Yung outlet natin sa bedroom, dalawa. Ito, isa to. Tapos ito nga yung sa water pump. Ito, pwedeng wala pa. Pwedeng upuan na lang ulit dito pag may gustong tumambay dito sa bedroom natin. So, wala pa kaming maisip kung anong pwedeng ilagay dito. So, baka lagyan na lang din namin ng foam tapos parang mini sala siya ang mangyayari. Tapos, ito naman is open pa rin yung access sa ating emergency exit. Diba? Yan. So, hindi siya nabubuksan sa labas. Dito lang siya sa loob nabubuksan. Diba? So, may access pa rin tayo dyan sa ating emergency exit. Tapos, nakikita nyo naman itong mga to. Iniwan natin yung mga accent ng bus. Hindi naman siya gumagana, so parang ano lang siya, dummy. Dito sa upuan na to, siguro gagawin namin siyang working station. Maglalagay na lang kami dito ng table or cabinet or kung ano man. Tapos pwede na siyang mag-work dito. So ito yung mga lights nga natin sa bedroom, yan mga pin lights. Ito. Ayun, sa corner, sa apat na corner. Tapos ito, yung ating ceiling lights. Yan. So ito pala guys yung switch niya. Yan. Tatlo, di ba? Mamaya, i-on natin siya. Yun guys, yung ating bedroom. So, punta naman tayo dun sa toilet and ating shower. Sa area na to, andito magkatapat yung ating toilet and ang ating shower. So, unahin muna natin yung shower. Pasok tayo. Meron tayong gripo dito sa baba. Tapos, ito yung bukasan ng ating shower. Tapos, ito naman ang ating shower head. So, yung base natin is stainless. Custom made siya, pina-customize ng ating contractor. So kung mapapansin nyo, mas mataas ako dun sa shower head, kaya siguro inisip nyo baka pag maligo ako, pag ganito ako maligo, pwede din naman, di ba? Pero yan lang kasi talaga yung nakayanan ng height natin, ng height nitong shower, kaya tayo na lang ang mag-a-adjust. Bumili kami ng upuan, so para tayong Japanese, pagka maliligo tayo, merong upuan dito, di ba? Tapos, ganyan ka na lang maligo. Or pwede namang dito ka nakatapat, di ba? Tapos, maliligo, nakaupo ka. Merong stool na maliit. Ayan. Tapos, kung mapapansin nyo, syempre, hindi natin siya gagawin clear lang dito. May gagawin pa tayo dyan. Lalagyan na lang siguro natin ng opaque na sticker. Yan, para hindi naman tayo kita. Also, maglalagay din tayo dito ng ating shower curtain. So, dalawa. Kasi nung tinesting namin siya, tumatalsik yung tubig doon. Hindi pa kami naliligo noon. Tumatalsik yung tubig doon sa may labas. Tapos ito, meron tayong squeegee. Hindi siya magiging totally level. Nakadepende kung saan tayo nakapark. Kaya kailangan natin itong squeegee para pagka nilinis natin, mapadala natin yung mga tubig doon papunta dito sa ating drain. Yan. So kung meron kang idea paano ma-improve ang ating shower, please comment down below. Alright, so punta naman tayo doon sa ating toilet or sa ating composting toilet. So dito naman ang ating toilet, wala tayong pinadaan dito na plumbing. So ano siya talaga, sabihin natin dry toilet siya. So ito, binili namin to sa may HMR. Ang price niya is 25,999 or 26,000. Pero kung sa US mo to bibili, nakita namin yung price niya online is nasa around 60,000 pesos. So, tatry natin na mo po guys para mapakita na kasya, pero hindi naman tayo na pupup. Oh. Paano ba kayo mag-poop? Okay na, may tanong ba kayo guys dito sa ating composting toilet? Mag-create tayo ng separate video specific para dito, kaya stay tuned for more. Plan natin dito, maglalagay tayo ng exhaust fan. Hanap tayo ng way para ma-mount siya dito ng maganda, tapos secured pa din yung area na to. Siguro meron tayong switch dito para bago mo gamitin tong ating composting toilet, switch mo siya para mag-on yung ating exhaust. Yun guys yung ating toilet, kaya lipat na tayo dito sa ating kitchen. Ito naman guys, ito yung ating kitchen area. Dito tayo magpe-prepare basically ng
pagkain. So dito siguro panghugas, pang-rinse ng mga vegetable, mga prutas, tapos syempre pag maghuhugas din ng mga pinagkainan. Tapos ito yung ating gas burner. Yung sparker niya is electric powered. Wala tayong nilagay dito na outlet kaya hindi natin siya make use. So bibili na lang tayo ng sparker na standalone. Wala pa kasi tayong tangke ng LPG kaya hindi pa natin matetest. Ito, dito natin lalagay yung tangke ng LPG sa may ilalim na part niya dito. So siguro mga 11 kilograms na LPG. So ito siguro maghanap kami ng way na i-close siya. Pwedeng sliding na lang dito kasi ang ilalagay natin dito is yung garbage bin natin tapos yung mga cleaning materials. Dito natin siya ilalagay sa ilalim ng ating kitchen sink. So ang idea namin siguro sliding door na lang siya dito. Pero kung meron kayong mas magandang idea, please comment down below. Ito naman sa taas ay ilalagyan na ng ating condiments. Pero kasi pagka naglagay ka ng condiments, hindi naman siya ganun kalalim. So pagka nagda-drive na tayo, possible mahulog yung mga suka natin or mga toyo natin. Nag-iisip pa kami kung ano yung pwedeng ilagay dito. Kaya kung meron kayong idea, comment nyo din below. Unang idea namin, siguro maghahanap kami ng storage na saktong-sakto dito para hindi siya masyadong mag-move. Tapos doon na lang namin ilalagay yung mga condiments. So dito sa area na to, kung mapapansin nyo, parang empty space pa siya. Pero ang iniisip namin, magpapagawa kami or magko-customize na lang kami ng drawer dito sa area na to para meron pa tayong area para sa food preparation. So siguro papantay natin yan dito. Yung paggagamitan naman natin sa drawer, siguro lalagyan na ng ating mga dishes, lalagyan ng mga pinggan, kutsara, tinidor, baso, ganun. And so move naman tayo sa ating dining area. Parang layo eh. So ito, folding table, dining table. So usually naman, dalawa lang naman kaming titira dito. Pero in case, nag-order na kami ng stool para dito sa ating dining table. Ilalagay lang natin dito yung stool. Tapos pagkakain, is kukuhain natin, saka siya ilalagay. Tapos pagkatapos kumain, is babalik na ulit natin siya. Modular din ito, kaya pwede siyang matiklop pag hindi kailangan. Ganun ito na po-fold. Usually naman, hindi natin siya kailangan i-fold. Pero if ever na kailangan natin ng extra space, for example, maraming bisita, pwede nating gamitin to as additional na upuan nila. Yan. So ito yung rep natin ay 5.5 cubic feet. Medyo challenging humanap ng inverter na sa ganitong size pero thankfully nakakita tayo. So ito is Condura. Tapos makikita nyo yung energy rating niya is 4-star siya. 13.5 kWh per month. Pumapatak lang yung mga 20 watt-hour yung kinokonsume nito pagka naka-steady state na siya. Pero syempre, during initial loading, magdodraw siya talaga ng malaking energy. Pero during standby, tingin ko is efficient tong inverter na to. Yan, palitan natin. Yan. Isang beses pa lang natin to ginamit nung tinesting natin. Kaya yan. Yan siya, medyo may mga tubig-tubig lang konti. Pero bagong-bago pa to. Yun guys yung ating dining area. And last but not the least, punta naman tayo sa ating living room. So to, last but not the least nga is yung ating living room area. Meron tayong dalawang sofa dito. Balak namin maghanap ng foam na papasok dito sa size ng ating sofa. Siguro tig-dalawa each sofa. Bakit dalawang piraso yung kailangan natin dito na foam? Kasi pagka kinonvert or minorp na natin siya into bed, pag kailangan ng matulog ng ating mga guests, i-spread natin yung mga foam para makover yung area nito, tapos magmukha siya talaga ang bed. Ngayon naman, papakita natin kung paano siya nako-convert into bed. I-line up lang natin yan dito. Tapos ganito yung itsura niya kapag i-convert natin siya into bed. Ang kailangan lang natin dun sa ilalim kasi hindi siya talaga perfect na pantay. Well, perfect siya na pantay in relative dito. Pero in relative dito sa floor, hindi siya totally pantay. Kaya kailangan lang natin ng mga kalang na katulad dito. Ito, kailangan pa ng konting kalang pero pwede na naman siya. I-spread out naman natin dito yung foam kaya hindi naman ganun ka-importante kung pantay na pantay siya talaga. So yan ang ating convertible na sofa. So try natin humiga kung kita nyo naman, di ba? Kasya tayo. Oh. Bago natin tapusin ang bus reveal tour, tara at magbalik tanaw muna tayo sa kung paano tayo nagsimula hanggang sa makarating tayo dito kung nasaan na tayo ngayon.
At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Para naman sa mga curious sa ating expense breakdown, simulan natin kaagad sa ating contract price ng ating interior, which is 290,000 pesos. This includes labor, materials for framing, plumbing, electrical lines, painting, and finishing. Para naman sa mga appliances and fixtures katulad ng composting toilet, ref, gas burner, water pump, kitchen sink, at shower head, ay umabot tayo sa 60,395 pesos. Check nyo na lang ang full breakdown nito sa video description down below. Sa lighting naman katulad ng pin lights, strip lights, ceiling lights, mga switch at mga outlet ay gumastos tayo ng 10,490 pesos. For miscellaneous katulad ng palochina para sa ating flooring ay naglabas tayo ng 5,000 pesos. Umabot sa 365,885 pesos ang nagastos natin sa buong construction phase ng ating bus. I-add natin ito sa previous running expense natin na 367,620 pesos at meron tayo ngayong total running expense na 733,505 pesos. Ito ang total na nagastos natin simula sa pagbili ng bus hanggang sa end ng construction phase ng interior. Medyo malayo na ang ating narating kung ikukumpara kung saan tayo nagsimula sa ating bus. Pero hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa mga subscribers and mga supporters ng ating channel. Kaya for the shoutout. Shoutout kay Jerome Agpawa na solid supporter natin since episode 1 ng ating bus serye. Shoutout din kay Just Call Me Alvin na nanonood from Subic, Zambales. Hopefully ay makarating kami dyan sa inyong lugar gamit ang ating bus. And last but not the least ay shoutout kay Julius Pasqua na nanonood naman from Dubai sa United Arab Emirates. Hello din sa mga kababayan natin dyan sa Dubai at hello din sa bayaw, mga hipag at mga bilasko na nakatira dyan sa Dubai at nanonood ng ating bus serye. Yun lang guys for the shoutout at sana ay patuloy nyo pang suportahan ng ating channel by subscribing, liking, and sharing this video. Yun guys yung ating bus reveal episode. Nakita natin yung mga parts ng ating interior katulad ng bedroom, toilet, shower, kitchen, dining area at ang ating sala. Halos ready na tayo mag-move in dito sa ating bus. Meron lang tayong mga konting preparations na gagawin katulad ng pagpapagawa or pagbili ng mga foam, yung mga gagamitin natin sa shower, sa toilet, kung meron din tayong kulang sa kitchen. Tapos yung mga storage naman natin, yung mga lalagyanan ng ating mga damit. Try natin gawin yung mga basic needs natin para makapag-move in na talaga tayo dito. Kasama din siguro yung paglalagay ng kortina kasi halos wala tayong privacy dito. Maghanap tayo ng way kung paano natin malalagyan ng kortina itong mga to. Tapos meron din kami mga DIY para dun sa detailing para mas magmukhang presentable and livable talaga itong ating bus. Kung meron kayong mga comments or suggestions, please comment down below kasi sobrang helpful talaga niya sa amin. Open naman kami dun sa mga comments and suggestions nyo para mas mapaganda pa itong bus natin. So yun lang, thank you for watching. If you like this kind of content, please don't forget to like, subscribe, and share. And see you on the next one. Bye!